Magandang gabi, sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa pagpatuloy sa ating kwentong katatakutan? Sa gitna ng kagubatan, tumayo si Oliver sa harapan ni Lothar, ang dating pinuno ng mga itim na lobo. Sa paligid nila, ang kapaligiran ay tahimik ngunit puno ng tensyon, isang paalala na hindi basta-basta ang pagsubok na kanyang haharapin. Handa ka na ba? Tanong ni Lothar. Tumango si Oliver, kahit ramdam niya ang bigat ng hinaharap. Ano ang kailangan kong gawin? Ngumisi si Lothar. Ang unang pagsubok ay ang anino ng nakaraan. Kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot, at kung hindi mo ito malalampasan, hindi ka na makakabalik. Nanlamig ang katawan ni Oliver. Hindi makakabalik, bulong ni Orlando, bakas ang pag-alala sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Meteo kay Lothar. Ito ba talaga ang tanging paraan? Tumango si Lothar. Wala nang iba. Kung hindi niya ito malampasan, wala siyang karapatang maging isang tunay na itim na lobo. Huminga ng malalim si Oliver. Ito na ang simula. Hindi na siya maaring umatras. Simulan na natin, Anya. Pinikit ni Lothar ang kanyang mga mata at itinaas ang kamay. Mula sa kanyang palad, lumabas ang isang itim na enerhiya na bumalot kay Oliver. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanyang paningin. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nasa ibang lugar na siya. Nasa harapan niya ang isang lumang bahay, ang kanilang tahanan noong buhay pa ang kanyang ina. Hindi ito imposible, bulong niya sa sarili. Biglang bumukas ang pinto. At mula roon, lumabas ang isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Si Amelia, ang kanyang ina. Oliver, tawag nito, may malambing na ngiti sa labi. Halika rito, anak. Nanigas si Oliver sa kinatatayuan niya. Hindi ito totoo. Hindi ito maari. Pero parang may isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing, ano kung totoo nga? Naglakad siya papalapit. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Mula sa isang mapagmahal na ina, naging malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi kita pinatawad, Oliver, biglang sabi nito. Nanlaki ang mata ni Oliver. Anong ibig mong sabihin, nanay? Hindi kita dapat ipinanganak, malamig na sabi ni Amelia. Ikaw ang dahilan kung bakit ako namatay. Dahil sa'yo, nawala ako. Dahil sa'yo, nagdusa ang pamilya natin. Parang binagsakan ng mundo si Oliver. Hindi totoo yan. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa amin, patuloy ng imahe ng kanyang ina. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Biglang dumilim ang paligid, at mula sa kadiliman, lumabas ang isang anino, isang anyo na kamukha niya mismo. Ito ay isang itim na bersyon niya, nakangiti at puno ng kasamaan. Kaya mo bang labanan ang sarili mong takot? Nanigas si Oliver. Ito na ba ang kanyang unang pagsubok? Mabilis na lumundag ang anino ni Oliver papunta sa kanya, at bago pa siya makaiwas, sinunggaban siya nito at itinapon sa lupa. Napasigaw siya sa sakit. Bago siya makatayo, mabilis na lumapit muli ang anino niya at sinakal siya. Natatakot ka, hindi ba? Sabi ng anino. Natatakot kang maging halimaw. Natatakot kang maging kagaya ng mga nilalang na kinasusuklaman mo. Hirap huminga si Oliver. Hindi totoo yan. Ngunit biglang nagpakita muli ang imahe ng kanyang ina. Hindi kita kayang tanggapin, Oliver, malamig nitong sabi. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Hindi siya isang halimaw. Hindi siya isang sumpa. Sa isang iglap, pumikit siya at ipinikit ang kanyang isip sa takot na bumabalot sa kanya. Ako si Oliver. Isa akong itim na lobo. At hindi ako alipin ng aking takot. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang isang napakalakas na enerhiya, isang puting liwanag na nagpatalsik sa kanyang anino. Nagulat ang kanyang madilim na kopya. Lumakas ang kanyang katawan. Lumakas ang kanyang loob. At sa isang iglap, siya ang sumunggab sa kanyang anino. Sa isang mabilis na suntok, naglaho ito sa hangin. Sa labas ng pagsubok, nakatingin si Lothar, Meteo, at Orlando kay Oliver habang nanginginig ang kanyang katawan. Wala pa ring galaw, sabi ni Orlando. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Ngunit bago pa sila makapag-usap, biglang bumuka ang mga mata ni Oliver. Ngunit iba na siya. Maliwanag na ang kanyang mga mata, hindi lang pula, kundi may halong baghaw, isang palatandaan ng isang ganap na pinuno. Pati ang kanyang aura ay nagbago, mas mabagsik, mas maringal. Ngumiti si Lothar. Napagtagumpayan niya ang unang pagsubok. Napatingin si Mateo sa kanyang anak, bakas ang saya sa kanyang mukha.
Anak, nagawa mo, bulong niya. Dahan-dahang tumayo si Oliver, mas matatag kaysa dati. Ito lang ang simula, aniya. At sa kanyang dibdib, alam niyang handa na siyang harapin ang mas matitinding pagsubok na naghihintay sa kanya. Matapos mapagtagumpayan ni Oliver ang anino ng nakaraan, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsasanay. Habang nakaupo siya sa ilalim ng isang matandang puno, pinagmamasdan siya ni Lothar, ang dating pinuno ng itim na lobo. Kasama niya si Mateo at Orlando, kapwa nag-alala para sa susunod na mangyayari. Ang unang pagsubok ay para sa iyong isipan, sabi ni Lothar. Ngunit ang ikalawang pagsubok ay para sa iyong puso. Napakunot ang noo ni Oliver. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Lothar sa kanya, seryoso ang ekspresyon. Ang isang tunay na pinuno ay hindi lamang malakas sa katawan at isipan. Kailangan din niyang marunong magmahal at magsakripisyo. Maya-maya, lumapit si Lothar kay Oliver at inilagay ang kanyang kamay sa noo nito. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Nang idilat ni Oliver ang kanyang mga mata, nasa ibang lugar na siya. Isang lumang bahay, may amoy na nilulutong pagkain. At sa loob nito, nakita niya ang isang babaeng abala sa paghahanda ng hapunan. Natigil ang kanyang paghinga. Nanay, hindi siya maaring magkamali. Ito si Amelia, ang kanyang ina. Buhay, humihinga, masaya. Hindi niya napigilang lumapit. Nanay. Nagulat ang babae, ngunit imbes na matakot, ngumiti ito. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Parang sasabog ang puso ni Oliver. Totoo ba ito? Ngunit bago pa siya makalapit, isang tinig ang nagpakawala ng matinding takot sa kanyang puso. Ito ang pagsubok mo, Oliver. Napalingon siya at doon niya nakita si Lothar, nakatayo sa dilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Isa itong ilusyon, isang pagkakataong baguhin ang nakaraan, sagot ni Lothar. Sa mundong ito, may kapangyarihan kang iligtas ang iyong ina. Napamulagat si Oliver. Iligtas. Ngumiti si Lothar, ngunit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang kasaysayan. Maaari mong pigilan ang kamatayan ng iyong ina, ngunit may kapalit. Anong kapalit? Tahimik na tumingin si Lothar sa kanya bago sumagot. Kung pipiliin mong iligtas siya, ikaw ang mawawala. Napaluhod si Oliver sa kanyang kinatatayuan. Paano ito nangyari? Isang pagkakataong bumalik sa nakaraan. Isang pagkakataong iligtas ang kanyang ina. Ngunit ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Tumingin siya kay Amelia, na abala pa rin sa pagluluto, walang kamalay-malay sa kanyang pinaglalabanan. Anak, tanong nito, ayos ka lang ba? Pinunasan ni Oliver ang kanyang luha. Kung pipiliin niyang baguhin ang nakaraan, mabubuhay ang kanyang ina, pero mawawala siya. At kung mawawala siya, sino ang magtatanggol sa pamilya niya? Sino ang lalaban sa paparating na panganib? Huminga siya ng malalim, saka muling tumingin kay Amelia. Lumapit siya rito at dahan-dahang niyakap ito. Anak, nagtatakang tanong ni Amelia, ngunit niyakap din siya nito ng mahigpit. May problema ka ba? Napapikit si Oliver. Ito ang huling bises na mayayakap ko si nanay. Ngumiti siya, kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Wala po, Nay, mahinang sagot niya. Mahal na mahal kita. Tumingin si Amelia sa kanya at ngumiti. Mahal din kita, anak. At sa isang iglap, bumalik ang lahat sa dilim. Nang idilat ni Oliver ang kanyang mga mata, nasa harapan niya ulit si Lothar. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya. Tapos na ang pagsubok, mahinang sabi ni Lothar. At napili mong hindi baguhin ang nakaraan. Tumulo ang luha ni Oliver, pero hindi siya nagsalita. Lumapit si Mateo at niyakap siya. Anak, ngumiti si Oliver kahit masakit. Pa, hindi ko siya iniligtas. Tumango si Mateo, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Pero tama ang ginawa mo, anak. Kung binago mo ang nakaraan, mawawala ka sa mundo natin. Lumapit si Orlando at tinapik ang kanyang balikat. Alam ko kung gaano mo siya gustong iligtas. Pero kailangan ka namin, Oliver. Tahimik siyang tumayo. Nagawa na niya ang desisyon niya. Hindi na siya pwedeng mabuhay sa nakaraan. Kailangan niyang harapin ang hinaharap. Tumayo si Lothar at tumingin kay Oliver. Dalawa na ang napagtagumpayan mong pagsubok. Ngayon, ang huli at pinakamahirap na pagsubok ang haharapin mo. Napatingin si Oliver. Ano ang kailangan kong gawin? Tahimik na tumingin si Lothar sa kanya bago ngumiti. Dapat mong labanan ang pinakamatinding nilalang sa lahi ng itim na lobo, ang hari ng kadiliman. Matapos pagtagumpayan ni Oliver ang unang dalawang pagsubok, alam niyang isang matinding hamon ang naghihintay sa kanya. Sa harapan niya, nakatayo si Lothar, ang dating pinuno ng itim na lobo. Kasama niya sina Mateo at Orlando, kapwa may bakas ng pag-alala sa kanilang mukha.
Oliver, seryosong sabi ni Lothar, ang huling pagsubok na ito ang magtatakda kung karapat-dapat kang maging tunay na hari. Huminga ng malalim si Oliver. Ano ang kailangan kong gawin? Tumingin si Lothar sa langit. Kailangan mong labanan ang pinakamalakas na nilalang sa ating lahi. Napakunot ang noo ni Oliver. Sino? Dahan-dahang lumapit si Lothar at inilagay ang kamay sa balikat ni Oliver. Ang hari ng kadiliman, ang unang itim na lobo na bumangon mula sa kasaysayan, isang nilalang na hindi natatalo. Nanigas ang katawan ni Oliver. Bakit siya? Tumingin si Lothar sa kanya. Dahil ang kanyang dugo ay dumadaloy rin sa'yo. Sa gitna ng kagubatan, isang sinaunang altar ang nakatayo. Sa paligid nito, may mga lumang simbolo na tila nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Pumwesto si Lothar sa gitna at inutusan si Oliver na lumapit. Hawakan mo ang bato, utos nito. Dahan-dahang inilagay ni Oliver ang kanyang kamay sa lumang bato na nasa altar. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding enerhiya na sumabog mula sa ilalim ng lupa. Yumanig ang lupa at mula sa ilalim nito, isang itim na usok ang lumabas, unti-unting bumabalot sa buong paligid. Kasabay nito, narinig ni Oliver ang isang nakapanghihilakbot na alulong. Mula sa itim na usok, isang napakalaking nilalang ang lumitaw, isang dambuhalang lobo na may kulay itim na balahibo, mas matalim kaysa sa kutsilyo ang mga kuko, at pulang-pulang mata na naglalagablab sa galit. Ito na ang hari ng kadiliman. Tumayo ito sa harapan ni Oliver, ang buong katawan nito ay may aurang nagpapanginig sa hangin. Tumingin ito sa kanya at ngumisi. Ikaw ang susunod na pinuno, bulong nito. Isang batang hindi pa nakaranas ng tunay na pakikidigma. Nanigas si Oliver, ngunit hindi siya umatras. Kung kailangan kitang talunin para mapatunayan ang sarili ko, lalaban ako. Muling lumagablab ang mga mata ng hari ng kadiliman. Sek, ipakita mo sa akin kung karapat-dapat kang mabuhay. At sa isang iglap, lumundag ito papunta kay Oliver, mabilis, mabangis, at handang pumatay. Sa isang iglap, naglaho si Oliver mula sa kanyang kinatatayuan at lumitaw sa gilid ng kalaban, iniwasan ang unang matinding atake. Sumabog ang lupa sa lakas ng atake ng hari ng kadiliman. Ngunit bago pa ito makagalaw muli, sumugod si Oliver. Binigyan ito ng isang malakas na suntok sa tagiliran. Bumagsak ang halimaw sa lupa, ngunit agad din itong tumayo, parang hindi nasaktan. Ito lang ba ang lakas mo? Nakangising tanong nito. Isang suntok, napakaliit mong nilalang. Napangisi si Oliver. Tingnan natin kung paano mo masasabi yan pagkatapos nito. Sa isang kisap mata, nagbago ang kanyang anyo, lumabas ang kanyang matatalim na pangil, nag-apoy ang kanyang mga mata, at lumabas ang kanyang itim na balahibo. Siya ngayon ay isang ganap na itim na lobo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang pinakamalaking laban sa kasaysayan ng kanilang lahi. Nagtagal ang laban ng halos 1 oras. Matalas ang bawat galaw ng hari ng kadiliman, mas mabilis, mas mabangis, at mas malakas kaysa sa kahit anong nilalang na nakaharap ni Oliver. Ngunit hindi siya sumusuko. Duguan na siya, ngunit hindi siya umatras. Sa huling sandali, sinunggaban siya ng hari ng kadiliman, sinubukang tapusin ang laban. Ngunit bago siya tamaan, napansin ni Oliver ang isang kahinaan sa paggalaw nito. Doon niya naisip ang kanyang huling hakbang. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang lahat ng natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Bumalot sa kanyang katawan ang isang matingkad na liwanag. At sa isang mabilis na paggalaw, umiwas siya sa atake ng hari ng kadiliman at ibinigay ang kanyang huling suntok. Isang suntok na puno ng lahat ng kanyang natutunan sa bawat pagsubok. Umilapon ang hari ng kadiliman at bumagsak sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Oliver, hingal na hingal. Bumangon ang hari ng kadiliman, duguan ngunit nakangiti. Tama nga si Lothar, bulong nito. Ikaw ang susunod na tunay na hari ng itim na lobo. Pagkasabi nito, bigla itong naglaho sa hangin, mistulang usok na natanggay na malamig na simoy ng gabi. Matapos ang matinding laban, lumuhod si Oliver sa lupa, pagod ngunit buhay. Lumapit si Lothar at tumingin sa kanya. Pinatunayan mong ikaw ang tunay na pinuno, sabi nito. Lumapit sina Mateo at Orlando, bakas ang pagmamataas sa kanilang mukha. Anak, nagawa mo, bulong ni Mateo. Tumayo si Oliver, tinignan ang langit, at muling huminga ng malalim. Ngayon, alam niyang handa na siya. Hindi na siya ang dating Oliver na mahina at duwag. Siya na ngayon ang hari ng itim na lobo. At mula sa gabing iyon, ipinanganak ang isang bagong alamat. Ang alamat ng pinakamatinding itim na lobo sa kasaysayan. Matapos ang matinding laban-laban sa hari ng kadiliman, isang katahimikan ang bumalot sa buong kagubatan. Nakatayo si Oliver sa gitna ng altar, duguan at hingal,
ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa rin sa kapangyarihan ng isang tunay na itim na lobo. Sa kanyang harapan, lumuhod si Lothar, kasama ang iba pang natitirang matandang lobo na nagtatago sa kagubatan. Oliver, malalim ang tinig ni Lothar. Mula ngayon, ikaw ang magiging bagong hari ng itim na lobo. Napalunok si Oliver. Hindi niya inaasahan ang ganitong tagpo. Hari, tumango si Lothar. Tinalo mo ang pinakamalakas sa ating lahi, kaya ikaw na ngayon ang susunod na mamumuno. Nagkatinginan sina Meteo at Orlando. Hindi pa rin sila makapaniwala na ang tahimik at mahina nilang kapatid ay ngayon ay isang makapangyarihang mandirigma. Ngunit bago pa makasagot si Oliver, isang biglang alulong ang pumailan lang sa hangin. Mula sa malayo, isang grupo ng mga lobo ang lumitaw mula sa kakahuyan. Mga halimaw na katulad niya, ngunit hindi na sila kaaway. Lahat sila ay yumuko sa harapan niya. Ikaw ang tagapagmana ng ating lahi, sabi ng isang matandang lobo. Ikaw ang aming bagong pinuno. Habang nakatayo si Oliver sa gitna ng kagubatan, naramdaman niyang bumigat ang kanyang balikat. Hindi lang basta kapangyarihan ang natanggap niya, kundi isang malaking responsibilidad. Lothar, tanong niya, ano ang kailangan kong gawin bilang hari? Ngumiti si Lothar. Dalawa lang ang tungkulin mo, protektahan ang ating lahi, at siguraduhing hindi na muling babangon ang mga tulad ng pulang anino. Napaisip si Oliver. Ang buong buhay niya, hindi niya alam kung saan siya nababagay. Lagi siyang tahimik, laging tinutukso, laging walang laban. Pero ngayon, siya ang magiging gabay ng buong lahi ng itim na lobo. Tumingala siya sa langit. Sa unang pagkakataon, wala siyang pag-alinlangan. Hindi na tayo magtatago, anya. Itatayo natin muli ang ating lahi, at sisiguraduhin nating wala ng kasamaan ang makakasira sa ating tahanan. Sa huling sandali ng gabing iyon, isang sigaw ang pumailan lang sa langit. At mula sa gabing iyon, nagbago ang kasaysayan. Makaraan ang ilang buwan, naging tahimik ang buhay nina Oliver. Bumalik sina Mateo at Orlando sa kanilang tahanan, ngunit alam nilang hindi na magiging normal ang buhay nila. Si Oliver, sa kabilang banda, ay nagsimulang sanayin ang mga natitirang itim na lobo upang bumuo ng isang bagong lipi, isang liping hindi na muling itataboy ng mundo. Isang araw, habang nakatayo siya sa isang mataas na burol, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin. Mula sa kanyang likuran, parang may bumulong sa kanyang tainga. Ipinagmamalaki kita, anak. Napangiti siya. Alam niyang kahit wala narito ang kanyang ina, palagi siyang nasa tabi niya. At mula sa araw na iyon, ipinanganak ang isang alamat. Ang alamat ng pinakamatinding itim na lobo sa kasaysayan. Matapos ang mahigit isang taon ng kapayapaan, muling naging maayos ang buhay nina Oliver, Meteo, at Orlando. Bumalik sila sa tahimik na bayan ng Valencia, ngunit ngayon, may bagong responsibilidad si Oliver bilang hari ng itim na lobo. Sa loob ng panahong iyon, natutunan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at sanayin ang mga natitirang miyembro ng kanyang lahi. Ngunit isang gabi, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kagubatan. Pakiramdam niya ay may nagbabantang bagong panganib. Habang naglalakad si Oliver sa gilid ng kanilang tahanan, isang malakas na hangin ang bumalot sa kanya. Kasabay nito, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malapit na akong bumangon, aking tagapagmana. Napahinto siya. Sino ka? Ngunit imbes na sagot, isang nakakapangilabot na pagtawa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Akala mo ba tapos na ang lahat? Sa isang iglap, isang matalim na kirot ang sumabog sa kanyang dibdib. Napatumba siya sa lupa, habang ang buong paligid ay tila nagdilim. Pagmulat ng mata ni Oliver, napansin niyang nasa loob siya ng isang madilim na yungib. Sa harapan niya, may isang lalaking nakatayo, matangkad, nakasuot ng itim na balabal, at may mapulang mga mata na tila naglalagablab sa kadiliman. Hindi niya ito kilala, ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba rito. Sino ka? Tanong ni Oliver, pilit na bumabangon. Ngumisi ang lalaki. Ako ang nakalimutang hari ng ating lahi. Nanlaki ang mata ni Oliver. Hari, panong? Huwag mong isipin na ikaw lang ang may karapatang mamuno, malamig na sagot ng lalaki. Matagal nang may itinadhanang tagapagmana, at hindi ikaw yon. Sa isang iglap, lumabas mula sa anino ang isang pulang sigil na kumislap sa kanyang noo, isang marka ng sinaunang dugo ng mga itim na lobo. Napaatras si Oliver. Sino ang lalaking ito? At bakit pareho ang kanilang dugo? Sa sumunod na mga araw, naging abala si Oliver sa pag-aral tungkol sa lalaking nakita niya. Nalaman niya mula kay Lothar ang isang matagal ng tinatagong sikreto. Bago pa man ang itim na lobo, may isa pang hari na itinakwil ng ating lahi. Isa siyang nilalang na hindi dapat muling bumangon.
Ngunit kung naramdaman mo na siya, ibig sabihin ay bumabalik na siya. Napuno ng kaba si Oliver. Anong ibig sabihin niyo? Tumingin si Luther sa kanya, seryoso ang ekspresyon. Kung bumangon siya, wala kang ibang pagpipilian kundi harapin siya. Dahil ikaw lang ang may kapangyarihang pumigil sa kanya. Napalunok si Oliver. Isa na namang laban. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas ang kalaban. At alam niyang hindi na lang ito tungkol sa kanya. Kung matatalo siya, ang buong lahi ng itim na lobo ay maaring maglaho ng tuluyan. Sa isang sinaunang aklat, natagpuan ni Oliver ang isang propesya, isang babala tungkol sa pagbabalik ng itinakdang hari. Kapag muling lumitaw ang itinatakwil na hari ng itim na lobo, magbabalik ang kadiliman at magwawasak ng lahat. Tanging ang tunay na hari ang makakalaban sa kanya, ngunit ang laban ay may malaking kapalit. Isa sa kanila ang hindi na muling babangon. Nanginginig ang kamay ni Oliver habang binabasa ang huling linya. Isa sa kanila ang kailangang mawala. Nagkaroon siya ng mas matinding dahilan upang lumaban, hindi lang upang protektahan ang kanyang pamilya, kundi upang ipaglaban ang kanyang sariling kapalaran. Sa loob ng ilang linggo, nagsanay si Oliver kasama ang kanyang mga tauhan. Alam niyang hindi magiging madali ang laban, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa isang gabi bago ang inaasahang pagdating ng kanyang kalaban, nakatayo siya sa isang mataas na burol, pinagmamasdan ang buwan. Lumapit si Mateo at tumabi sa kanya. Anak, sabi nito, hindi kita pipigilan kung gusto mong lumaban. Pero gusto kong malaman mo, kahit ano ang mangyari, ipinagmamalaki kita. Napatingin si Oliver sa kanyang ama. Hindi siya sumagot. Sa halip, ngumiti siya at niyakap ito. Sa loob ng ilang segundo, hindi sila nagsalita. Dahil pareho nilang alam, bukas, maaring ito na ang huling laban ni Oliver. At wala nang atrasan. Dumating ang huling gabi. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagharap ang dalawang pinakamalakas na nilalang sa kasaysayan ng itim na lobo. Sa harapan ni Oliver, nakatayo ang misteryosong estranghero, ang haring itinakwil, na may pulang matang nagliliyab sa kapangyarihan. Handa ka na bang mawala, batang hari? Malamig nitong tanong. Huminga ng malalim si Oliver, nagliyab ang kanyang mata. Hindi ako mawawala. Ikaw ang mawawala sa mundong ito. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya sa kanilang dalawa, at nagsimula ang huling laban ng dalawang hari. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbanggaan ang dalawang pinakamalakas na lobo sa kasaysayan. Oliver, ang bagong hari ng itim na lobo, at ang haring itinakwil, isang nilalang mula sa lumang panahon na gustong bawiin ang kanyang trono. Sa isang iglap, nawala ang dalawa mula sa kanilang kinatatayuan, isang mabilis na sagupaan ang sumabog sa gitna ng kagubatan. Nagtama ang kanilang mga kamao, lumindol ang lupa, at nagliparan ang mga bato sa paligid. Mabilis ang bawat galaw ng haring itinakwil, parang hindi ito tinatablan ng pagod, parang wala itong kahinaan. Ngunit hindi rin nagpatinag si Oliver. Mabilis niyang iniwasan ang bawat atake, gumaganti ng suntok, sipa, at matatalim na hampas gamit ang kanyang mga kuko. Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan ko, bulong ni Oliver sa kanyang isip. Ngunit hindi siya maaring magpatalo. Sa isang iglap, lumundag siya paatras at pinagtuunan ang kanyang enerhiya. Mula sa kanyang katawan, isang kakaibang aura ang lumabas, hindi lamang pula, kundi baghaw na nag-apoy. Ito ang tanda ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang hari. Napangisi ang haring itinakwil nang makita ang pagbabago kay Oliver. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klase ng enerhiya, aniya. Ngunit hindi ito sapat upang talunin ako. Bago pa makapagsalita si Oliver, biglang nagbago ang aura ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid at isang matinding alon ng enerhiya ang bumalot sa kagubatan. Sa gitna nito, nakita ni Oliver ang tunay na anyo ng kanyang kalaban. Hindi lang ito basta itim na lobo. Ito ang unang nilalang na lumitaw sa kasaysayan ng kanilang lahi. Ang pinakaunang hari ng dilim. Napalunok si Oliver. Alam niyang ito na ang pinakamapanganib niyang kalaban. Sa isang iglap, sumugod ang haring itinakwil. Bumalot ang itim na anino sa kanyang katawan. Muntik nang hindi makaiwas si Oliver, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan, dahilan upang tumilapon siya paatras at bumangga sa isang malaking puno. Halos mabuwal ang punong iyon sa lakas ng impact. Napahawak si Oliver sa kanyang dibdib, nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan. Hindi ka mananalo sa labanang ito, malamig na sabi ng haring itinakwil. Tadhana na ang nagtakda na ako ang magbalik sa trono. Ngunit sa kabila ng sakit at pagod, hindi sumuko si Oliver. Huminga siya ng malalim at pumikit. At mula sa kanyang loob, isang kakaibang enerhiya ang lumabas. Hindi na lang ito kapangyarihan ng itim na lobo.
Ito ay ang tunay na pamana ng kanyang ina. Muling bumangon si Oliver, nag-apoy ang kanyang katawan sa baghaw at gintong liwanag. Akala mo ikaw lang ang may tunay na kapangyarihan? Malamig niyang tanong. Sa isang iglap, nawala siya mula sa kanyang kinatatayuan. Natauhan lamang ang haring itinakwil ng isang mabilis at matinding suntok ang tumama sa kanyang mukha. Tumilapon ito paatras, bumasag sa ilang puno, bago bumagsak sa lupa. Bago pa ito makatayo, sumugod si Oliver, gamit ang bilis at lakas na hindi pa niya nagagamit noon. Sa bawat suntok niya, bumabalot ang kanyang katawan sa apoy na baghaw at ginto, isang kapangyarihang matagal nang nawala sa kanilang lahi. Nagkaroon ng pagkakataon ang haring itinakwil na sumugod muli, ngunit bago pa ito makalapit, isang huling suntok ang ibinigay ni Oliver, isang suntok na may halong lahat ng natutunan niya, lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, at lahat ng pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Sa isang iglap, pumutok ang lupa sa ilalim ng kanilang paa, at bumagsak ang haring itinakwil sa harapan niya. Nakahiga ito, duguan, mahina, at hindi na makagalaw. Nagkatitigan sila. Nagkamali ako sa'yo. Bulong ng haring itinakwil. Ikaw ang tunay na hari. At sa isang iglap, ang katawan nito ay naglaho sa hangin, kasabay ng pagkawala ng dilim sa paligid. Nagtagumpay si Oliver. Matapos ang laban, bumalik si Oliver sa kanyang pamilya. Niyakap siya ni Meteo at Orlando, habang si Luther ay nakatayo sa likuran. Tahimik ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Ipagmamalaki ka ng iyong ina, sabi ni Meteo. Ngumiti si Oliver. Alam kong nandito siya, at alam kong tinulungan niya ako. Sa sumunod na mga araw, muling bumangon ang itim na lobo bilang isang malakas na lahi. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Oliver, hindi na sila mga halimaw na dapat katakutan. Sila na ngayon ay isang pamilya. Makalipas ang maraming taon, isang bagong kwento ang ikinuwento ng matatanda sa kagubatan. Noong unang panahon, may isang batang itinadhana upang maging hari ng kanyang lahi. Naglakbay siya, lumaban, at nakamit ang kanyang tunay na kapalaran. At dahil sa kanya, ang itim na lobo ay muling bumangon at nabuhay. Siya ang naging alamat. Siya ang naging bantay ng kanyang lahi. Siya si Oliver, ang tunay na hari ng itim na lobo. At sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang alulong ay maririnig pa rin, nagbabantay sa kanyang kaharian. Lumipas ang 3 taon matapos ang matinding laban ni Oliver laban sa haring itinakwil. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang kanilang lahi, mas marami silang nakatagong kasamahan, at unti-unting bumalik ang kanilang kapangyarihan na nawala sa paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang bagay na bumabagabag kay Oliver. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, nararamdaman niya ang isang kakaibang enerhiya sa hangin. Parang may nagmamatyag sa kanya. At isang gabi, habang nakatayo siya sa tuktok ng isang burol, pinagmamasdan ang buwan, isang malakas na alulong ang pumailan lang sa hangin. Napatingin si Oliver sa kakahuyan. Hindi ito galing sa alinman sa kanyang nasasakupan. Mula sa malayo, isang pares na mapulang mata ang lumitaw sa dilim. At isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Dumating na ang oras, may mas malakas pang paparating. Kinabukasan, agad na pinulong ni Oliver ang kanyang mga pinuno sa ilalim ng malaking punong balite, ang kanilang bagong tahanan. Naroon sina Luther, Mateo, at ang iba pang matatandang lobo na nagbantay sa kanilang lahi. Narinig ko ang isang alulong kagabi, sabi ni Oliver, seryoso ang tinig. Hindi ito sa atin. Nagkatinginan ang mga matatanda. Tumayo si Luther. May isang lumang alamat na matagal nang hindi binabanggit, isang alamat tungkol sa mga puting lobo. Napakunot ang noo ni Oliver. Puting lobo, hindi ba patay na ang lahing iyon? Hindi natin alam, sagot ni Luther. Ang sabi sa kwento, ang puting lobo ay mas matanda pa kaysa sa ating lahi. Sila ang unang mga tagapagtanggol ng kagubatan, ngunit nang dumating ang itim na lobo, nagkaroon ng malaking labanan. At sino ang nanalo? Tanong ni Orlando, na naroon din sa pagpupulong. Napayuko si Luther. Wala. Parehong nawasak ang kanilang mga lahi sa digmaan. Ngunit tumingin siya kay Oliver. Kung may bumalik na puting lobo, ibig sabihin, bumangon na rin ang kanilang pinuno. Napalunok si Oliver. Isa pang pinuno. Isa pang nilalang na maaring mas malakas pa kaysa sa lahat ng nakalaban niya. Matapos ang pagpupulong, naglakad si Oliver sa gilid ng kagubatan. Sinusubukang hanapin ang presensyang naramdaman niya kagabi. At doon niya ito nakita. Isang taong may buhok na kulay pilak, nakasuot ng puting balabal, at may mga matang parang kumikislap sa dilim. Nagkaharap sila. Totoo pala ang sinasabi nila, malamig na sabi ng estranghero. Ang itim na lobo ay may bagong hari.
Tinitigan siya ni Oliver. Sino ka? Ngumiti ang estranghero, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Ako si Lazarus, ang huling pinuno ng puting lobo. Napatigil si Oliver. Puting lobo, matagal ka na naming hinahanap, dagdag ni Lazarus. At ngayon, oras nang tapusin natin ang labanang hindi natapos noon. Sa isang iglap, lumundag si Lazarus, at bago pa makaiwas si Oliver, isang matalim na suntok ang tumama sa kanya. Tumilapon si Oliver sa lupa. Ngunit hindi pa siya nakakabangon. Nasa ibabaw na niya si Lazarus. Nakatutok ang matatalim nitong kuko sa kanyang lalamunan. Hindi mo kayang talunin ang isang tulad ko, malamig na sabi ni Lazarus. Dahil hindi mo alam ang totoo. Napasinghap si Oliver. Anong totoo? Ngumisi si Lazarus. Ang dugo ng puting lobo ay dumadaloy rin sa'yo. Nakatayo si Oliver sa gitna ng isang sinaunang altar, kasabay ang kanyang ama at si Lothar. Pa, mahina niyang sabi, totoo ba ang sinabi ni Lazarus? Tahimik si Matthew. Ngunit sa huli, tumango siya. Anak. Nanlamig ang katawan ni Oliver. Ibig sabihin, bahagi ako ng lahi nila. Tama, sagot ni Matthew. Ang iyong ina, hindi lang siya isang itim na lobo. Isa rin siyang huling tagapagmana ng puting lobo. Naguluhan si Oliver. Pero paano nangyari yon? Huminga ng malalim si Lothar. Noong panahon ng digmaan, may isang huling kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi. Upang matigil ang giyera, kailangang may isang pinaghalong dugo mula sa parehong angkan, isang tagapagmana na kayang pagisahin ang dalawang lahi. Napatingin si Oliver sa kanila. At ikaw yon, Oliver. Nanlaki ang mata niya. Siya ang huling tagapagmana ng dalawang pinakamalakas na lahi ng mga lobo. At siya lang ang may kakayahang tapusin ang matagal ng laban. Matapos malaman ang katotohanan, alam ni Oliver na wala na siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya haharapin si Lazarus, magbabalik ang digmaang sumira sa kanilang mga lahi noon. Kinausap niya ang kanyang ama, si Orlando, at ang iba pang mga itim na lobo. Alam kong maraming natatakot sa labang ito, Anya. Ngunit kung hindi natin ito haharapin ngayon, baka tayo ang mapuksa. Nagkatinginan ang mga mandirigma niya, ngunit nakita niya sa kanilang mga mata ang tapang. At sa gabing iyon, nagtipon ang buong lahi ng itim na lobo. Sa kabilang panig naman, nagtipon ang lahi ng puting lobo. Sa gitna ng kagubatan, nagharap ang dalawang hari, si Oliver at si Lazarus. Sa isang iglap, muling nagliyab ang kanilang mga mata. At sa sumunod na sandali, isang matinding pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa lupa. Nagsimula na ang bagong digmaan. Sa gitna ng kagubatan, dalawang pinakamalakas na lahi ng mga lobo ang nagtipon, ang itim na lobo sa isang panig, at ang puting lobo sa kabila. Sa gitna nila, nakatayo sina Oliver, ang bagong hari ng itim na lobo, at si Lazarus, ang makapangyarihang pinuno ng puting lobo. Nagkatinginan sila, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Isa ka sa amin, malamig na sabi ni Lazarus. Bakit mo pinili ang itim na lobo? Huminga ng malalim si Oliver. Hindi ito tungkol sa pagpili ng lahi. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ngumisi si Lazarus. Kapayapaan? Matagal nang nawala ang kapayapaang iyon. Ngayon, kailangan nating kunin ang dapat ay sa amin. Sa isang iglap, nagliyab ang kapangyarihan ni Lazarus, bumalot sa kanya ang isang puting apoy, simbolo ng kanyang lahi. Sa kabilang banda, bumalot naman kay Oliver ang isang baghaw at gintong aura, ang kanyang natutunang kapangyarihan bilang hari ng itim na lobo. Alam nilang wala nang atrasan ang labanang ito. Sa isang iglap, lumundag si Lazarus, sinugod si Oliver na may dalang matinding puwersa. Nagtagpo ang kanilang mga kamao, dahilan upang yumanig ang lupa. Sa isang iglap, naglaho sila mula sa paningin ng kanilang mga tauhan, lumalaban sa bilis na hindi matanggap ng ordinaryong mata. Nagtama ang kanilang mga suntok, lumipad sa ere, at bumagsak sa iba't ibang panig ng kagubatan. Habang nagaganap ang matinding sagupaan, sumabog naman ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang itim na lobo laban sa puting lobo. Mabilis, mabangis, at walang sino man ang umaatras. Si Orlando, kahit hindi isang lobo, ay hindi nagpaiwan sa laban. Ginamit niya ang kanyang tapang at husay sa pakikidigma upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Si Matthew at Lothar ay nasa harapan, ginagabayan ang kanilang mga tauhan. Ngunit kahit anong gawin nila, alam nilang ang labanang ito ay magtatapos lamang sa isang bagay. Ang tagumpay ni Oliver laban kay Lazarus. Habang naglalaban sila sa gitna ng kagubatan, naramdaman ni Oliver ang kakaibang puwersa ni Lazarus. Hindi ito tulad ng anumang kalaban na kanyang hinarap noon. Bawat galaw ni Lazarus ay perpekto, hindi lang siya mabilis, kundi parang alam niya ang susunod na galaw ni Oliver bago pa man ito gawin.
Hindi mo ako matatalo, Oliver, malamig nitong sabi. Dahil ako ang tunay na tagapagmana ng dalawang lahi. Nanlaki ang mata ni Oliver. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Lazarus. Ako dapat ang naging hari ng parehong itim at puting lobo, ngunit dumating ka at inagaw mo ang lahat. Napalunok si Oliver. Ibig sabihin, ikaw din ay may dugong itim na lobo. Sagot ni Lazarus, habang lumalalim ang ningning ng kanyang mga mata. Pero imbes na yakapin ang kahinaan ng ating lahi, mas pinili kong maging makapangyarihan. At ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Sa isang iglap, lumakas palalo ang enerhiya ni Lazarus, bumalot sa kanya ang isang malademonyong aura. Naramdaman ni Oliver ang bigat ng presensya nito, isang puwersang hindi lang nagmumula sa isang ordinaryong lobo. Si Lazarus ay naging isang halimaw ng dalawang lahi. Sa isang iglap, sinugod ni Lazarus si Oliver, gamit ang kapangyarihang hindi pa niya kailanman nasaksihan. Mabilis siyang iniwasan ni Oliver, ngunit kahit gaano siya kabilis, mas mabilis si Lazarus. Isang matinding sipa ang tumama sa tagiliran ni Oliver, dahilan upang mapalipad siya sa air. Bakit ka pa lumalaban? Sigaw ni Lazarus. Tanggapin mo na, wala kang panalo rito. Ngunit kahit nakahandusay sa lupa, hindi sumuko si Oliver. Dahan-dahan siyang bumangon, nag-alab ang kanyang mga mata. Sa loob niya, naramdaman niya ang isang kakaibang puwersa na unti-unting gumigising. Hindi lang dugo ng itim na lobo ang dumadaloy sa kanya. Hindi rin lang dugo ng puting lobo. Siya ang tunay na tagapagmana ng dalawang lahi. At alam niya na kung hindi niya gagamitin ang buong potensyal niya, hindi niya matatalo si Lazarus. Sa isang iglap, pinakawalan ni Oliver ang kanyang enerhiya. Nagliyab ang kanyang katawan sa isang hindi pangkaraniwang kulay, isang aura na puti, itim at ginto. Nakita ito ni Lazarus at napaatras. Impossible. Naglakad si Oliver palapit sa kanya. Ikaw ang nagkamali, Lazarus, matigas niyang sabi. Hindi ako ang tunay mong kaaway. Ang tunay mong kaaway ay ang sarili mong kasakiman. At sa isang iglap, sumugod si Oliver. Bumangga ang kanilang mga kamao, lumindol ang buong kagubatan sa tindi ng kanilang sagupaan. Sa bawat suntok, bawat hampas, bawat sigaw, nararamdaman nilang palapit na ng palapit ang katapusan ng laban. Hanggang sa dumating ang huling sandali. Sa isang iglap, bumagal ang lahat. Nakita ni Oliver ang kahinaan ni Lazarus. At bago pa ito makagalaw, isang huling suntok ang kanyang pinakawalan, isang suntok na may dalang kapangyarihan ng dalawang lahi. Tumilapon si Lazarus, lumipad sa air, at bumagsak sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, hindi ito gumalaw. Tahimik ang buong paligid. At sa sumunod na sandali, naglaho si Lazarus, kasama ang kanyang madilim na enerhiya. Natapos na ang digmaan. Nang makita ito ng natitirang puting lobo, yumuko sila sa harapan ni Oliver. Ngayon, wala nang dibisyon. Ngayon, ang dalawang lahi ay naging isa. Matapos ang matagal na digmaan, nagkaroon ng bagong kaayusan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang itim na lobo at ang puting lobo ay nagkaisa sa ilalim ng isang pinuno. At ang pinunong iyon ay si Oliver. Mula noon, walang sinuman ang nagtangkang bumangon laban sa kanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng tunay na kapayapaan sa kanilang lahi. At sa bawat kabilugan ng buwan, maririnig ang isang alulong mula sa pinakamataas na bundok. Isang alulong na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na hari ng mga lobo ay hindi isang nilalang ng dilim o liwanag. Siya ay ang balanse ng lahat. Siya si Oliver, ang itim at puting lobo, ang hari ng dalawang lahi. Wakas. At dito nagtatapos ang kwento ni Oliver, ang hari ng dalawang lahi, ang itinakdang tagapagmana ng itim at puting lobo, ang mandirigmang humarap sa pinakamalalakas na kalaban upang ipagtanggol ang kanyang pamilya at lahi. Ngunit tandaan, hindi ito ang katapusan ng alamat. Dahil sa bawat kabilugan ng buwan, sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, maririnig pa rin ang kanyang alulong. Isang paalala na ang alamat ng itim na lobo ay hindi kailanman maglalaho. Sa lahat ng sumubaybay sa kwentong ito, maraming salamat sa inyong suporta at interes. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang horror at mystery stories. Hanggang sa susunod na kwento, maging alerto sa dilim dahil baka isang itim na lobo ang nagmamasid sa'yo.